Also want to highlight the decrease in the budget of the AFP modernization program from the 50 billion approved in the Senate. Tinasan natin dito sa Senado from the 40 billion approved in the House, naging 35 billion na lang po. Nakakalungkot. Just want to put that on record. Thank you, Mr. President. Tinanggalan kayo ng pondo para doon sa modernization, binigyan naman kayo ng additional subsistence allowance. So yun nga mga kabayan, napanood natin yung bungat na pananalita ng ating senador Christopher Bongo. So himay-himayin po natin yung mga punto na nilatag niya dito sa kanyang privilege speech, mga kababayan. So tingnan natin kung ano ba ang nangyari at tama ba yung mga pinagagawa ng ating mga congressman. So panoorin po natin. Also want to highlight the decrease in the budget of the AFP modernization program from the 50 billion approved in the Senate. Tinasan natin dito sa Senado from the 40 billion approved in the House, naging 35 billion na lang po. As I manifested during the plenary deliberations, importante po ang modernization ng AFP para mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng bansa. Anyway, kahit may reservation po ako, nakakalungkot. Just want to put that on record. Thank you, Mr. President. Bakit naman binawasan yung budget para punduhan ang pag-modernize ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas? Yung tinapyas ba na budget dito sa modernization program ay binigay dito sa subsistence allowance ng mga sundalo po natin? Ako'y nagtatanong lamang po. Kasi para ang dating sa akin, tinapyasan kayo ng budget para baguhin yung mga kagamitan at binusog na lang kayo sa isang bagay na talaga malapit sa inyong tiyan. In short, binudol kayo ng House of Representatives. So nakakalungkot. Nakakalungkot lang mga kababayan. Bakit ganito yung nangyayari sa AFP po natin? Na parang binigyan lang ng pampalubag loob kasi tinanggalan ng budget yung modernization program ng ating AFP. So in short, hindi talaga kayo mahalaga dito sa mga congressman at mga opisyal natin. Kundi, isa lamang kayong parang gamit lang na pagkailangan nila, nandyan lang kayo. Di ba po? Kasi kung talagang mahalaga kayo sa kanila, talagang bibigyan kayo ng magagandang kagamitan. Pampang-upgrade ng mga kagamitan ng AFP. Bakit tinapyasan yung inyong modernization fund from 50 billion down to 35 billion? Sa bagay, tinanggalan kayo ng pondo para doon sa modernization, binigyan naman kayo ng additional subsistence allowance. Bawi pa rin naman, no? Kaya lang, syempre, kakaawa naman yung mga ibang men in uniform. Kasi bakit AFP lang? Yung PNP hindi napabilang doon sa increase, which is kung magkano yung subsistence allowance ng police, BGMP, Bureau of Fire Protection natin, bakit hindi naman dinagdagan yung pondo? Bakit AFP lang? Ganun ba talaga ka-special ang ating AFP para dito sa ating mga congressman? O sadyang takot lang sila na pag mag-alboruto yung mga sundalo natin dahil nga tinapyasan ng pondo ang kanilang modernization program, ay binawian na lang sila doon sa subsistence allowance, na which is kung magkano yung tinapyas nila doon sa modernization ay siya namang binigay dito sa subsistence allowance nila. O di ba? Ginisa lang kayo sa sarili yung mantika, mga sir at ma'am. Ginagawa lang kayong luko-luko ng ating mga congressman. Hindi nyo ba nahalata yun? Ha? Sir? Kung talagang importante kayo sa mga ito, men in uniform, lahat yan, isasabay nila yung pagtaas ng subsistence allowance ng pulis at ibang mga men in uniform po natin. Bakit AFP lang? Ganun ba talaga ka-special ang ating mga kasundaluhan sa mga congressman na ito? So meron ba silang naririnig na pag hindi sila binigyan ng increase o dagdag sa allowance nila,
ay may kalalagyan ang mga congressman na ito. So, titingnan natin kung ano yung paliwanag nila, no? Ipinagmayabang ito ni Speaker Martin Romualdez. Tingnan mo ang kayabangan ng tao na ito. Panorin natin. As we committed that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved. Regardless of whatever doubt, whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. Ayun, ipinagmalaki ni si Mr. Speaker na tinasan daw yung subsistence allowance ng mga sundalo natin. Pero hindi nyo naisip na binawasan kayo sa modernization program nyo. Diba? Band-aid solution, mga kababayan, mga sir at ma'am. Hindi nyo ba nahalata yan? So, ayaw ko man sabihin ginagamit lang yung EFP dahil kayo lang mayroong increase. Ay parang gano'n na nga. Okay, mga galit sa akin mga ma'am and sir ha. Ay sabi nyo nga, tapat kayo sa konstitusyon at susundin nyo ang chain of command. Iba na pala ngayon yung inyong commander-in-chief. Proud na i-announce ng inyong increase ay natupad na. Ano ba nangyayari sa bansang Pilipinas? Ano ba si Mr. President? Ceremonial President na lang ba? Bakit atat na atat mag-announce itong ating Mr. Speaker? Atat na atat mag-announce na lumusot na yung kanilang increase sa subsistence allowance nila. Di ba? Proud na proud ang ating speaker. At talagang band-aid solution ang ginawa niya sa AFP. Binaba niya ng bawat membro ng AFP. Binagsak niyo yung pagiging professional ng ating AFP dahil tinanggalan nyo ng modernization fund at inilagay yung sa subsistence allowance para hindi maisip ng mga sundalo na ginagawa nyo silang loko-loko. Mga sir at ma'am, masakit mang aminin at tanggapin, pero ang tingin sa inyo ng ating speaker ay isang batang ututo. Di ba? Bakit kayo lang ma-increase? Hindi ba dapat lahat kayo nasa uniform personnel ay makakatanggap ng increase ng subsistence allowance? Tanong yan mga nasa PNP, BGMP, at saka sa Bureau of Fire Protection. Tanungin nyo, bakit yung AFP lang ang meron? Wala ba kayong kakayahan na magreklamo? Wala ba kayong kakayahang gumawa ng isang bagay na magpabago ng takbo ng lipunan natin? Ganun kababa ang tingin ng ating mga congressman sa men in uniform. Nakakalungkot mga kababayan na nagagamit sa pansariling agenda nitong ating mga congressman. Tuloy nga natin. Cameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa when we meet last week, no, sa Misibis. Saan yun, sir? Nag-usap na pala kayo? Ano ba yung ipinangako mo sa kausap mo?
Tuloy natin. Okay, may pasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos. Yung 7.5 na nare-receive ng CAFCO, magkakaroon sila more or less dagdag na 10,500. So, that's more than double of their salary. Yes, sir. Then the president will approve the budget more or less December 20. So once approve yan, starting next year, meron ng allocation ng ating mga kasundaluhan ng 350 pesos a day na subsistence allowance. Maraming salamat po, sir. Makakarating po, sir. I'll show the video to all our staff and mga sundalo po dito sa Solpong, sir. Yes. Maraming salamat po, sir. Thank you for your service. Kami here to support the AFP, the milkmen in uniform. So, yung mga black propaganda dyan na we are close with the left, hindi totoo yan. No? Gawa-gawa nila yan para lang, alam mo na, yung mga budol-budol dyan. Kaya pala hindi kayo close. Sabihin mo yan sa mga kakusap mo dyan na hindi marunong mag-isip. Ibahin mo yung tao ngayon dahil nakakabasa na ng mga magagandang impormasyon. Budol daw. So yun lang po, mga kabayan. Kayo na mag-isip. Kung ano na ba yung nangyayari sa bansang Pilipinas. So, kayo din, mga nasa men in uniform. Aba, wag lang kayo basta sumunod. Mag-isip-isip din. Prinsipyo yung pinag-uusapan dito, no? Prinsipyo at kung ano ba talaga ang tinutumbok ng gobyernong ito at yung ating presidente ay hindi mahagilap kung saan, bakit itong mga congressman ang excited na maghatid ng balita sa ating men in uniform. Sino po mga kababayan? Kayo na humusga kung ano ba yung nangyayari. Yung ating bang men in uniform ay nararapat at karapat dapat na tumanggap ng gantong dagdag o sadyang nagpapalakas lang sila para hindi sila baliktarin ng mga kasundaluhan natin. Sa susunod ulit, mga kababayan, magandang hapon po.